Tayo po ay makakaupo na mga kapatid. At sa umagang ito ay itutuloy po natin yung series po natin about breakthrough. And every day, hindi po tayo dapat nangihinawa o nagsasawa na marinig, mabasa natin, get ready for breakthrough. Amen? At sa lahat po ng sermon series, okay, ito po yata yung pinakamahabang series natin. Kung hindi ako nagkakamali, Pastor Jean, umabot tayo ng 3 buwan. Kasi yung mga series na ginagawa po natin dito ay enough only for 1 month. But this time ay 3 buwan tayo. And para sa akin, nakita ko kung bakit tayo inabot ng 3 buwan, mga kapatid. Kasi gusto ng Panginoon na makita natin na meron talaga siyang purpose. Meron siyang magandang plano sa buhay ng bawat isa. Amen? Sabi nga natin sa ating mga katabi, may magandang plano si Lord para sa iyo. Praise the Lord. At dahil may magandang plano ang Panginoon, finally, okay, hindi po natin sinasabing tapos na si Lord sa buhay mo. Hindi natin sinasabi na ito na ang katapusan. Wag naman. Ang sinasabi natin sa sulat po ng Ephesians, ito po ay binigyan ng kapahayagan o sinabi ni Pablo sa pagwawakas. Finally, magtatapos na po tayo. At sa ating pagtatapos, ito po ay isang umaatikabong bakbakan. Okay? Ano ang ibig sabihin ng umaatikabong bakbakan? Ito po ay isang laban. Okay? Kaya ang topic po natin ngayon ay pinamagatan po nating standing triumphant over the enemy. The battle for your breakthrough. At ang text po natin ay nasa Ephesians chapter 6 verses 10 to 24. Basahin po natin ito, mga kapatid. Are you ready? Meron po ba tayong dala mga Bible? Pero dahil tayo ay may 4 monitor, 4 na monitor, grabe naman yung monitor natin, Pas. Okay? Siguro this time may malaki tayong monitor dito no, yung stage natin. And I'm dreaming. Nakakatuwa kasi dahil siguro hindi pa mga 3 days ago, talaga may nakita akong isang concert. Yung backdrop talaga nila, buong monitor talaga, ang ganda. Oh. Sabi ko, Lord, next time talagang itong likod ng stage namin, talagang yan na po yung monitor namin. Okay? Gusto ba ninyo yon? Parang yung amen natin, wag mo na, pastor, magastos yan. The Lord will provide. Amen? Ayan, okay, basahin po natin. Chapter 6, verse 10 to 24. Finally, eto na po. Be strong in the Lord and in the strength of His might. Okay, bago tayo magpatuloy, pwede po ba, pag binabasa po natin, sabay-sabay nyo po sabay-sabay nating basahin. Okay, okay lang kung magkasabay-sabay tayo, okay? Pero mas magandang binibigkas po natin. Okay? Magbasa po tayo. Okay po ba yon? Okay, simulan po natin. Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over the present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. Stand therefore, having fastened on the belt of truth. Medyo nakakaupos po ng no? Okay. And having put on the breastplate of righteousness, and as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. In all circumstances, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one. And
take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God, praying at all times in the Spirit, with all prayer and supplication. To that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. And also for me, that words may be given to me in opening my mouth boldly. Thank you po. Proclaim the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains, that I may declare it boldly as I ought to speak, so that you also may know how I am and what I am doing. Tychicus, the beloved brother and faithful minister in the Lord, will tell you everything. I have sent him to you for this very purpose, that you may know how we are and that he may encourage your hearts. Peace be to the brothers and love with faith. From God the Father and the Lord Jesus Christ, grace be with all who love our Lord Jesus Christ with the love incorruptible. Praise the Lord. Pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa po ng kanyang salita. Ngayong araw po na ito, ang final part ng ating sermon series sa book po ng Ephesians. At sinasabi nga po, it has been said na itong book of Ephesians can be summarized only into 3 words. Okay? 3 salita po ang nilalaman nitong aklat ng Ephesians. Hindi ko alam kung narinig na po natin ito or nabasa na po natin. But the words are sit, walk, and stand. Okay? Sit, walk, and stand. Bakit sit, walk, and stand? Sa first 3 chapter ng Ephesians, makikita po natin doon, mga kapatid, na it's all about sitting. Okay? Ano ba ang ibig sabihin ng sitting? Ito ba ay literal na wala tayong ibang gagawin kundi nakaupo lang na katulad ngayon, nakaupo lang tayo at talagang nakikinig? Sinasabi rito na yung first 3 chapter, mga kapatid, God does all of the work. Kung babasahin natin ito, ang Diyos lang ang lahat ng gumawa. Siya lang ang nagtrabaho. Nasaan tayo noong mga panahon na yon? Sa chapter 1, pinili niya tayo. Tama po? At nung pagkakapili po niya sa atin, tayo po ay binuhusan niya ng limpak-limpak. Talagang nag-uumapaw na pagpapala, mga kapatid. At sinasabi nga po dito na ang Diyos mismo, dahil siya ang nagtrabaho, iniligtas po niya tayo, mga kapatid, binihisan po niya tayo, binigyan po niya tayo ng bagong damit. Amen. Kaya ngayong umagang ito, mabangong-mabango tayo. Amuin mo ngayon katabi mo kung mabango. Grabe, pastor. Binuhos talaga niya yung kanyang pabango. At yung pabango niya talagang napakamahal nun. Okay. Okay? And then in chapter 4 and 5, mga kapatid, Paul starts writing to the Christian, and from there, sinasabi po rito, dito po tayo nagsimulang lumakad. Kaya sa chapter 4, mababasa po natin, sa simula pa lamang sa verse 1, ang sabi doon, therefore, a prisoner of the Lord, I urge you to walk. Okay? Ang ibig sabihin po nito, mamuhay kayo ng nararapat. It is a metaphor. Pag sinabing walk, lumakad ka ng naaayon sa kalooban ng Panginoon. Lumakad ka ng nararapat. At sinasabi rin po dito, mga kapatid, sa chapter 4 and 5, yamang tayo po ay meron ng bagong pagkatao. Hindi na tayo mahihiya, hindi na tayo matatakot. Tayo po ay makapaglalakad ng malaya sapagkat nasa atin na ang Panginoon. Amen ba, Ate Juliet? Amen? And then, in chapter 6, ang bilis po, no? We are called to stand. So sit, walk, and stand.
Ibig sabihin po, this time, mga kapatid, kaya ang topic po natin ay standing. The word stand is repeated 4 times sa chapter na ito. In verse 11, verse 13, dalawa sa verse 13, and in verse 14. And standing firm, mga kapatid, is the basic position of one ready to fight. Nakatayo ka na. Ibig sabihin nito, nakahanda ka ng makipagtuos, makipaglaban. You are now ready to fight. This time, hindi ka na po complacent. Hindi ka na po tamad. Hindi ka na yung patulog-tulog. Ngayon, gising na gising ka na. Tingnan mo ngayon katabi mo kung gising na gising. O baka mamaya nagde-daydreaming pa yan, o baka nananaginip pa yan. Okay? Wala namang nakakakita. But again, mga kapatid, it's possible na baka mamaya nandito tayo, lumilipad yung mga isip natin, naiwan pa sa bahay, nagluluto, o di kaya ay namamasyal. Okay? So, sa pagkakataon na ito, ang taong nakatayo, okay, a person that is standing is not easily moved. Hindi ka matitinag. You can resist the enemy when the day of evil comes. Are you with me? Nakikinig po ba tayo, mga kapatid? Now, sa chapter 6, sinabi po dito ni Pablo, and finally, sa pagwawakas, wala po ba kayong napansin, mga kapatid? Pagkatapos na ipinahayag from chapter 1 to 3, yung pagpapala ng Panginoon, and then on chapter 6, nagbago po yung diwa o nagbago po yung approach ni Pablo dito. Yung conclusion niya, mga kapatid, sinasabi po niya dito na meron pong laban na nagaganap between good and evil. Amen? Between the light and the darkness. There is a spiritual battle na nagaganap that is ongoing. Hindi nyo ba alam, mga kapatid, bago tayo nakarating dito, and right here, sa mga pagkakataon na ito, meron tayong battle na hinaharap. At it can be a battle in your mind. Okay? Maaring yung isip natin, imbis na nakapokus tayo sa pag-aaral po natin ngayon, marami tayong iniisip. Okay? Marami tayong mga worries. O di kaya bago tayo pumunta rito, maaring may nararamdaman ka, nahihilo ka, ang dami mong problema sa buhay. Ito po ay isang, na ang ibig sabihin po nito, talagang ginagawa ng paraan ng kalaban para tayo ay pabagsakin. Are you with me? Nakikinig po ba tayo? Main idea. Praise the Lord. Sa wakas. Main idea. Where there is the work of God, there is always the work of the enemy. Naniniwala po ba kayo doon? Tingnan mo nga yung katabi mo kung siya'y naniniwala. Oo, naniniwala naman. Where there is the work of God, there is always the work of the enemy. It must be what? Recognized, clearly labeled, endured, and stand firm in God's strength. Hindi kaawa yung katabi mo, kapatid. Okay? Hindi yan kalaban. Sinasabi rito na kung nasaan ang gawain ng Panginoon, naroroon din ang gawain ng kalaban. Di ba? Ang sabi sa John 10:10, ano sabi sa John 10:10? The thief comes what? To steal, to kill, and to destroy. Hindi po tayo pwedeng nandito tayo na wala tayong kaalam-alam. Hindi pwedeng nakaupo lang tayo, kampante lang tayo, wala tayong iniisip. Tandaan po natin, mga kapatid, kailangang maging handa po tayo. They must be recognized. Amen?
clearly labeled, endured, and stand firm in God's strength. Meaning to say, ang gusto po ni Satan is to take you down. Gusto kanyang pabagsakin. Spiritual warfare is very real. Ang laban po ay totoo, mga kapatid. Bakit? Meron tayong totoong kalaban, may totoong nananalo, totoong nagwawagi, meron pong totoong natatalo. Amen? Sa laban na ito, kailangan mong malaman, kailangan maging aware ka because you are fighting not against flesh and blood, but you are fighting against all the spiritual forces. Nakikipaglaban ka sa kadiliman. And make no mistake, hindi po dapat tayo magkamali. Bakit? Si Satan and his demons are active in the world. Galit po sila kay Lord. Amen. Ang demonyo, si Satan ever since, galit kay Lord at galit din sa lahat ng follower ni Lord. Amen. Kaya nga po, nung tinanggap mo si Jesus as your Lord and Savior, our goal, mga kapatid, is to fight. Amen? Labanan po natin si Satan, labanan po natin ang kadiliman. Okay? Para maging malinaw po sa atin, mga kapatid, ang laban na ginagawa po natin ngayon, we are fighting not to win. Hindi ka nakikipaglaban para manalo, nakikipaglaban ka dahil panalo ka na, Ate Evelyn. Sabi mo sa katabi mo, panalo ka na. Amen po ba? Mukhang panalo ba yung katabi mo ngayon? Tingnan mo nga kung panalo siya. Amen? Okay? So kung panalo na tayo, hindi pwede na tayo ay maging kampante. Hindi natin pwedeng ibaba, mga kapatid, yung ating mga proteksyon. Because the moment you let your guard down, you go backward or you may even fall, mga kapatid. So, sinasabi po sa atin dito na si Satan, meron po siyang masamang binabalak. Amen? Meron siyang laging ginagawang pagbubulong. Lagi kanyang binubulungan. Bakit ba bulong, pastor? Kasi ang sang ginagawa ni Satan, he is aiming flaming darts. Meron po siyang mga palaso na ibinabato po sa atin. Although alam naman natin yung palaso na yon, it's a metaphor. Ibig sabihin po nito, nagpapadala po siya ng mga paratang, ng mga kasinungalingan. Lagi kanyang binubulungan. Okay? Kaya ngayon, iwasan nyo munang bulungan yung katabi nyo. Okay? Iwasan muna nating magbulong-bulungan. At sinasabi niya sa iyo, tuwing bumabagsak ka, nagkakamali ka, sinasabi niya, lagi ka namang ganyan. Di ba? Kapag ikaw ay nagkakamali, o kaya kapag meron kang hindi nasusunod, sinabi mo, nagagawin mo na, sasabihin sa iyo ng demonyo, puro ka nalang pangako. Pero lagi kang napapako. Tamad ka naman talaga, tamad ka sa gawain, tamad ka sa bahay, tamad kang manalangin, tamad kang magbasa ng Bible. He seeks to influence us in a negative way. Are you with me, mga kapatid? Nakikinig po ba tayo? Now, kung meron po tayong laban na nangyayari, and this is an invisible warfare, hindi po natin nakikita, paano tayo mananatiling nakatayo? How can we stand firm as Christians when we are engaged in spiritual warfare? Mga kapatid, are you listening? May tatlong bagay tayong
dapat malaman upang tayo ay matatag na nakatayo sa pakikipaglaban natin or pakikipagtunggali natin sa kaaway. 3 ways to stand strong in fighting the battle. Number 1, be strong in the Lord and in the strength of His might. Okay? Sabi po sa verse 10, finally be strong in the Lord and in the strength of His might. Paano ba tayo magiging malakas? Paano ba tayo mananatiling matatag? Ano ba ang sinasabi rito ni Pablo? Sinasabi ba niya na kailangan nating mag-exercise? Kailangan ba nating gumamit ng weights? Kailangan ba nating uminom ng mga high-protein nutrition para magkaroon tayo ng muscle? Yung mga bagay na ito, ang mapapalakas lang nito ay walang iba kundi yung ating katawan. But it will not help in fighting against the devil. Amen. Sa spiritual warfare, mga kapatid, sinasabi sa atin dito na ang lakas po natin, and ipinaliwanag ni Paul, explains further how to be strong in the Lord and why we need to do that. Ang sabi rito, yung pakikibaka natin ay hindi sa laman. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of the evil in the heavenly realms. Kailangan po nating ma-realize, mga kapatid. Kailangan nating ma-label yung laban na ito. Amen? Yung nature ng spiritual warfare. Sino ba talaga yung kalaban natin? Again, hindi ang katabi mo, hindi yung kapitbahay mo, hindi yung kaaway mo, hindi tao. Ang kalaban mo is not made of flesh and blood. So, sinasabi sa atin dito, mga kapatid, sabi nga po, in an art of war, ang sabi rito, if you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of 100 battles. Kung kilala mo yung kalaban mo at kilala mo kung sino ka, hindi ka dapat matakot, kapatid. Kahit umabot pa yan ng 100 battles. But if you know yourself, but not the enemy, for every victory gained, you will also suffer a defeat. Kilala mo yung sarili mo, pero hindi mo naman kilala yung kaaway mo, you will suffer a defeat. But if you know neither the enemy nor yourself, you will succumb in every battle. So sinasabi sa atin dito, mga kapatid, na mahalaga na makilala natin kung sino ba yung kalaban natin. Alam po ninyo, during the Middle Age, okay, wala naman siguro nakaabot ito. During the 1600s, okay, meron pong isang malaking grupo, mga kapatid. They decided to give Satan, nilagyan nila si Satan ng horns, okay, ng goat legs. Kinulayan nila si Satan ng bright red, okay, at binigyan siya ng isang nakakatakot na muka. Hello? Are you with me? Marami sa atin, ang tingin natin kay Satan, siya ay may sungay, okay, may buntot, okay, mahaba, pulang-pula siya, may kapa, may tinidor, may kutsara. Pastor, ano ba yan? Kakain ba siya? Okay? Hindi, sa totoo lang, ganon ang
Ganon yung ipinakilala sa atin or pagpapakilala sa atin kung sino si Satan. Lumalabas siya sa gabi. Yung mga mata niya ay nanlilisik, namumula, pulang-pula. Okay? Pero alam nyo, kabaliktaran. Sinasabi po rito na si Satan can masquerade or he can disguise himself as an angel of light. Hello? Are you with me? Hindi siya magpapakita sa iyo na nakakatakot. Brother Peter, magpapakita si Satan sa iyo na isang kaakit-akit. Ay! Magpapakilala sa iyo bilang isang kahali-halina, katukso-tukso, at lalapitan mo nga dahil wala kang mababanaag na anumang takot sa kanya. Lalapitan mo, kakausapin mo, okay? At wala kang ibang gagawin kundi ang sumama, okay? Tumugon sa kanyang kagustuhan. Ito po ay isang malaking kasinungalingan. Tingnan mo nga yung katabi mo. Nakikinig pa ba siya? Okay? Sa panahon natin ngayon, marami po sa atin, don't take the devil seriously. Okay lang sa atin. Baka siya pa nga matakot sa akin eh. But make no mistakes, mga kapatid. Huwag tayong magkakamali. He appears to be really blatantly evil and terrible. Lahat gagawin niya. Gagawin niya ngayong umagang ito para hindi mo lang maintindihan yung salita ng Diyos. Gagawin niya ang lahat para makatulog ka ngayon. Gagawin niya ang lahat para ikaw ay mag-alala ka ng mag-alala, mag-isip ka ng maraming bagay. And at the end, pag tinanong mo, ano ba ang message ngayong umagang ito? Ano nga ba? Parang narinig ko lang si Satan. Buti pa si Satan narinig. Narinig ko lang si Satan pulang-pula. Nanlilisik yung mata, may tinidor, may kutsara. Hindi yun eh. Ano pa iba narinig mo? Narinig ko, mahaba yung buntot niya. Paikot-ikot siya, gumagana. Okay? Are you listening? Nakikinig po ba tayo? Pero, again mga kapatid, sinasabi po sa atin dito, the first thing we want to see as Christian is this. Sinabi doon, be strong. Yung lakas mo ay hindi manggagaling sa sarili mo. Amen? Your strength does not come from within. Yung lakas mo manggagaling sa itaas. Manggagaling kay Lord. Kaya sa panahon na ikaw ay nangihina, sa panahon na ikaw ay nalulungkot, sa panahon na ikaw ay gulong-gulo, wala kang maaasahan na lakas na manggagaling sa sarili mo. Bagkus sisisihin mo yung sarili mo, magagalit ka sa sarili mo, the only thing you need to do, tumingin ka sa itaas, nandun ang Diyos na nagmamahal, nandun ang Diyos na nagmamalasakit. Siya mismo ang magbibigay ng lakas sa iyo. Amen? So the call in this spiritual battle is to look not internally, but externally. And to know that our strength comes from God. Kung ikaw ay nanghihina ngayong umagang ito, pakiramdam mo parang wala kang lakas. Amen? Wala kang kakayanan para tumayo sa laban na ito. Amen po ba? The key is not finding strength in of yourself,
It's about finding and seeing the strength that God provides. Napaka-brilliant. Galing. Di ba? Actually, nung binabasa ko ito, be strong. Ano ba gagawin ko? Kailangan ko ba talagang maging matapang? Kailangan ko talagang tumayo at kapag na-confront ko na, talagang kung pwede ko lang bang suntukin, ganun ba gagawin ko, Lord? Hindi pala ganun. Sinasabi rito na pag sinabing be strong in the Lord, in the strength of His might, hayaan mo si Lord ang umarap. Yung lakas mo, manggagaling sa Kanya. Siya yung magbibigay. Naalala ko, itong nakaraan lang during our mission work sa Zamboanga del Norte. And let me share this. Kami dalawa lang ni Pastor Miguel and Pastor Jean and the rest of the group nandun sa isang bahay kay Shamay. Alam nyo, may pinuntahan kaming isang lugar doon. Talagang, sabi ko, una pa lang, pupunta tayo kila Shamay. Saan ba yon? Sabi ni Ate Jessica, asawa ni Pastor Miguel, "Nako, Pastor, mula dyan sa kanto na yan, mahigit 1 kilometro pa." Ha? Sabi ko ganun. And then lalakad ka pa talaga. And totoo nga mga kapatid, pumasok pa kami sa loob. And then pagbaba namin, naglakad pa kami. And I don't think kung ilang meters yun nilakad natin, Pastor Jean. Pero kung hindi mo talaga alam yung pasikot-sikot ng lugar, maliligaw ka. Alam niyo mga kapatid, nung nakarating kami sa lugar na yon, of course, nandun kami to minister, to pray, Kuya Ronnie. So nandun sila si Pastor Jean. And then kami dalawa ni Pastor Miguel, nandun kami sa kabilang bahay. Hindi naman ako marunong magbisaya. Dahil ako'y Tagalog. Okay? Nakikinig ako. Pero I really sense na meron talagang, there is a spiritual warfare. May laban. Kasi yung isang lalaki, and I think yung biyanan yata, tatay nung asawa ni Shamay. That's it, no? Yung mukha niya talagang hindi mo maipaliwanag. Tapos, nagsasalita siya ng Bisaya. Pero nase-sense ko na he is against. Laban siya doon sa pagpunta namin, pagdating namin doon. Tinanong ko ngayon si Pastor Miguel. At ang sabi ni Pastor Miguel, "Nako, Pastor, pasensya ka na." Actually, nung time na yon, nagsalita naman yung dalawang matanda. At sabi nga, "Pasensya na kayo." Hindi ko alam, pero naramdaman ko nung time na yon na sinasabi niyang, "Wag na kayong babalik dito." Yun ang sinabi. Pero, praise the Lord. Kasi nung time na yon, although hindi naman ako nagsasalita ng Bisaya, si Pastor Miguel lang, ang ginawa ko, nag-pray talaga ako, nag-intercede talaga ako. Until the time na umalis siya. Nagdabog pa nga eh. Pagbaba niya, nagdabog siya, and then tinitingnan ko rin, talagang alert din ako, tinitingnan ko kung saan siya pupunta. Talagang nagbabinding and casting ako, nagpe-pray talaga ako, Kuya Bitoy. Hindi na siya bumalik until nag-pray na po kami. Mga kapatid, spiritual warfare is very real. Totoo po yan. Kahit saang lugar ka, the battle exists. From the time na tinanggap mo sa Panginoon, you are now engaged in the battle. You enlist yourself. Isa kang sundalo na handang masugatan. Isa kang sundalo na handa kang makipaglaban. Amen. But don't worry. You are not fighting to win the battle, but you are fighting because you won the victory. Amen? Now, let's continue. This is, ang sabi doon, pangalawa po, mga kapatid. Tapos na po tayo ang pangalawa po, put on the full armor of God. Ayan. Pipilitin po natin mapagkasya sa 4 na minuto itong full armor of God na ito. Okay? Okay, put on the full armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over the present darkness,
against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. Stand therefore, again, nabasa na naman natin, narinig natin yung word na stand. Okay? Therefore, having fastened on the belt of truth, and having put on the breastplate of righteousness, and as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. 16, in all circumstances, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. So ilan lahat ang baluti? Nabilang nyo po ba? Ilan po lahat ng baluti? Okay, sige, malalaman natin yan mamaya. So ang armor of God, ang full armor of God, ang ibig sabihin po nito ay to have complete armor of defensive and offensive weapon. Yung mga baluti, ito po yung defensive weapon. Nakikinig po ba tayo? Parang tagos-tagusan yung inyong mga paningin ngayon sa akin. Yung offensive weapon, ito po yung ating prayer. Okay? Are you with me? Meron talagang battle sa lugar na ito. Okay? So, itong mga armor na ito, this is a complete armor, mga kapatid. At sinasabi nga po dito that God has given us this weapon to have victory over the enemy. Okay? Pero, eto mga kapatid bago tayo pumunta, ito ang isang bagay na it's really amazing. And masasabi natin, this is a beautiful truth. Tingnan mo nga yung katabi mo kung beautiful nga ba siya. Ayan, sige. Sinasabi po rito na yung armor of God, meron na pala nito sa Old Testament. Akala natin sa New Testament lang, no? Okay? Tingnan po natin. The armor of God in its Old Testament context. Pasok. Walang pumapasok. Next slide. Ayan. Ayan, okay? So, ito po yung armor of God in its Old Testament context. Sa Isaiah, sinasabi doon, yung righteousness shall be the belt of his ways, and faithfulness the belt of his loins. And then sa Isaiah rin, nakalagay din doon, yung righteousness as a breastplate and a helmet of salvation on his head. He put on garments of vengeance for clothing and wrap himself in zeal as a cloak. And then in Isaiah, okay, let me finish this, okay. Isaiah 52:7, nakalagay doon, how beautiful upon the mountains are the feet, okay, yung shoes, who brings good news of happiness. And Isaiah 49, he made my mouth like a sharp sword. So, sinasabi sa atin dito mga kapatid, na in effect, okay, makinig po tayo. In effect, sinasabi ni Lord, sinasabi ni God sa atin, na God is saying, sinuot ko na ito anak. At itong baluti na ito ay sa iyo na buong buo. Galing ito sa akin. Yung tinatawag nating belt of truth, the breastplate of righteousness, the shield of faith, the shoes readiness in preaching the word of God. Lahat ng ito ay galing kay God. Sa Old Testament pa lamang, sa Kanya na to at ibinibigay niya sa atin. Sabi niya sa atin, in effect, anak, okay, let me give you my breastplate. Let me give you this belt of truth. Sinuot ko na ito. Take my shoes and wear it. So hindi na po tayo mag-aalala.
Kasi galing pala ito kay God. Way back Old Testament pa. And take note, this is the armor of God. Ito ay baluti ng Diyos. At kapag suot natin ito, nobody can defeat us. Kasi galing ito kay God. Galing ito kay Lord. Are you listening? Hindi pwedeng ikaw ay madaig. Amen. So, the belt of truth, okay? Napaka-amazing, di ba mga kapatid? Galing kay Lord, ngayon lang natin nabasa at ipinapasa sa atin. Okay, as quick as we can, the belt of truth, ito po yung sinturon ng katotohanan, mga kapatid. Ang mga soldiers, during ancient time, yung mga soldiers, mga kapatid, mainly, yung kanilang laban ay hand-to-hand. So yung loose-fitting clothing, ito po ay isang liability. Kaya nga meron pong belt. Ang purpose ng belt, para ito ay masikipan yung pang-ibaba mo at yung pang-itaas mo. So ang sabi doon, fasten on the belt of truth. Why truth? Alam nyo kung bakit, mga kapatid? Kasi ang isa sa mga scheme ni Satan is to feed us lies. Gusto niya, he says things, mga kapatid, marami siyang sinasabi sa atin na form of deception. Pero sabi ni Lord, Jesus Himself described, I am the truth. Ako ang katotohanan, the way, the truth, and the life. So ibig sabihin, ang paglalagay po ng belt of truth is to remember that the truth, yung katotohanan, ay nasa ating Panginoon lamang. Amen. Kung hindi galing yan kay Lord, hindi katotohanan yan. Amen? Anong katotohanan ba meron kay Lord? The truth of His existence, the truth of His death, the truth of His resurrection, and the truth na meron tayong buhay na walang hanggan. Masaya po ba tayo doon? Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. The breastplate of righteousness. Ito yung dibdib. Okay, pangalawa. Para akong kinakabog dito. Parang nasira na po yung timer natin. Praise the Lord. Okay. The breastplate of righteousness, isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Mga kapatid, wala po tayong sariling katwiran. Binigyan tayo ng katwiran ng Panginoon. At sa pamamagitan ng katwiran na ito, malaya na tayong makalalapit kay Lord. Malaya na tayong makatawag sa Kanya ng Abba Father. Amen? So yung breastplate na yon, mga kapatid, pagharap mo sa laban, hindi makikita ng demonyo na ikaw, dahil ikaw ay talunan, ang makikita ng demonyo sa iyo ay ang katwiran ng Panginoon. By the way, mga kapatid, meron pong naganap, okay? Nung tinanggap natin ang ating Panginoon, meron pong naganap na great exchange. Ano yon? Yung pinakamagandang palitan, nagkaroon ng palitan. Alam niyo po ba yon? Nung tinanggap mo si Jesus, nagkaroon ng palitan. Ano yung palitan? Ibinigay natin yung ating kasalanan sa Kanya. Okay, nakikinig po ba tayo? And then, ibinigay sa atin ng Panginoon yung damit ng katwiran. Amen? Masaya po ba tayo doon? Pinalitan ni Lord yung garment natin ng punong-puno ng kasalanan. At sa great exchange na ito, sinabi ng Panginoon, I'll take your sin and receive my righteousness. Ngayon, ikaw ay isa ng blameless, good in the sight of God. Amen. Then, the shoes of readiness given by the gospel. Ito po yung sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita.
Bakit sinabing shoes readiness? Dahil dati po tayo po ay kaaway ng Diyos. Amen? Every single one of us sa lugar na ito, kaaway tayo. Bakit tayo naging kaaway? Nagrebelde tayo sa Diyos. We rebelled against His authority. We rebelled, we disobey His command. Kaya tayo naging kaaway. Pero, nung tinanggap po natin ang ating Panginoon, okay, binigyan po niya tayo ng kanyang kapayapaan. Amen. So, sinasabi po sa atin dito, that this good news about peace, mga kapatid, maging handa po tayo sa battle. And peace in the Bible, peace means not absence of war. Okay? But peace means the presence of God. Hello? And then, pang-apat po, number 4, the shield of faith. Lagi po natin gawing panangga ang pananampalataya. Ang pananampalataya po natin has the power to extinguish lahat po ng mga palaso ng kalaban. Yung faith natin sa Panginoon is a fireproof. Hindi po ito tinatablan. Amen? And come to think of it, yung faith mo, sinabi sa Bible, kahit kasing laki yan ano ba tawag doon? Mustard seed. Alam niyo, tinignan ko yung mustard seed. Napakaliit talaga. Akala ko mga ganyan kalaki. Mas maliit pa pala. Ilagay mo sa dulo ng daliri mo. Ganon kaliit yung mustard seed. And if you have that kind of faith, ang sabi rito, mga kapatid, kahit na ganon kalaki, once you put your faith sa ating Panginoon, who is mighty, amen? Who is so glorious, kapatid, mananatili kang nakatayo sa laban. Amen? Nakatayo po ba tayo ngayon o nakaupo? Nakaupo pa rin. Okay? The helmet of salvation, helmet ng kaligtasan, mga kapatid, ang purpose po nito is to protect our mind. Mahalaga po yung ating pag-iisip. Our thinking is important. Kaya ngayong umagang ito, kahit na sabihin natin, mahaba mag-preach si pastor, talagang nakakagutom. Pero hindi po dapat naapektuhan yung pag-iisip natin. Yung isip po natin dapat nandito pa rin. Amen? So the helmet of salvation protects our thinking. It protects the Word of God, yung salita ng Diyos na nandito sa isip po natin. Hello, nakikinig po ba tayo? It protects the head, the brain, and the mind. Kasi ito po yung central location. Tama po ba? And then next is the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ang salita po ng ating Panginoon, ito rin ay isang sandata natin sa pakikipaglaban. Amen? Kaya kapag ang isang anak ng Diyos ay puspos ng salita ng Diyos, meron kang isang tabak. At sa panahon natin ngayon, yung tabak na yon ang gagamitin mo to refute, amen? To resist lahat po ng mga false teaching, false doctrine. Naglipana na po sila ngayon. Hello, are you with me? Mahalagang-mahalaga po yan. And the next is, lastly, praying at all times in the Spirit. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Ang panalangin po, okay, before I end, ito ay katulad po ng isang, sabi nga, it's like an oil in the machine. Kailangan ng langis. Di ba, Kuya Ronnie, sa isang sasakyan? Bakit kailangan? To ensure na yung machine ay mag-function safely and efficiently. Tama? Tatakbo ka ng maayos. Amen ba, Ate Mecca? Hindi yung kalagitnaan bigla kang tumirik dahil wala na palang langis, okay? Ang prayer po natin, mahalaga po ito because ito yung sandata po natin, the only weapon na ginagamit natin in battle, ang sabi nga po sa kanina, ito yung offensive weapon po natin. Okay? Susugod po tayo, re-rest back tayo sa pamamagitan po ng
panalangin. Okay. Konting hinga muna tayo. Okay, so let me end. Dan, 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 dan. Conclusion. Basahin po natin sabay-sabay. Jesus Christ on the cross defeated Satan. Although He is powerful and He is determined to take us down, He has already been defeated by Jesus Christ upon the cross. So we don't need to fear Satan. He is no threat to us so long as we're wearing our spiritual armor. Jesus Christ is the victor. He has disarmed the rulers and authorities. He is the king over all. We have the ultimate victory. We just need to stand firm, take up this armor, and know that in Christ Jesus, we have triumphed over the enemies. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord.